Si Lolo Jose, si Lolo Jose, si Lolo Dado matanda na. Ngunit girilya pa si Lolo Dado kahit siya ay nagdayaper na. Umiiyak na po ngayon ang FGF. Umiiyak na. Pakinggan nyo, pakinggan nyo. And the special forces is also trained of the Ranger. As actually, the basic requirements of the special forces, you will be trained as Ranger for combat. So the Ranger, they are trained. They are... Ito po yung Vice President ni Dado. Authorized to fight in the 7-man team for combat. Doon sila talagang nahasa, hit and run or weak strike. But they are also expert in demolition and specialist intelligence. Oh, kita mo? Expert daw sila. Meron sila mga ranger na nagkalat na raw. Ayan ha, abangan nyo yan. Baka makakita kayo dyan ha. Mga Ilong Ranger. Ilong Ranger. So sa maliit, small unit. Ang special force is small unit because they will organize. Pero bakit nga pala napunta tayo doon? Ha? Pero binibigyan ko lang kayo ng paninang huwag yung naturuan. Kasi tapos na kami sa gera. Nagpapahinga na kami. Pero hindi kami nakapagpahinga. Ha? Kasi nga may nakita kami problema sa ating bansa. Wala na ang bansa natin nung pumasok si Pangulong Marcos Jr. I'm sorry, Pangulong Marcos. I'm sorry to the Filipino people. Bakit ganito ko magsalita? Dahil mahal ko ang bansang Pilipinas. Mahal natin ang bansang Pilipinas. Kaya ako nagagalit. Dahil pinaglalaroan lang ng administration. Itong administration ang pinakademonyo. Wow! Ang galing mo, tanda! Ito daw administration ang pinakademonyo. Anong tawag mo kay Digong? Hindi ka ba naman tanga kang matanda ka eh. Alam mo mahirap dito sa mga to. Alam nyo, imbis na nagpapahinga kayo at naghihintay na lang kayo na magpapalit ng diaper nyo, nanggugulo pa kayo eh. Ha? Nanggugulo pa kayo. Bakit hindi kayo subukan nyo ngayon? Sige, ilabas nyo na yung FGF na 40 pa, 50 million na daw as of now eh. Kasi nag-uulan. Nag-uulan po, medyo dumadami. Nag-uulan ngayon mga panahon ngayon, malamig, nag-uulan. Medyo dumadami ang FGF. Kaya 50 million na sila. Mula ako ang pinanganak at nagkaikip sa panahon ng Marcos Sr. Yung ginawa ng Marcos Sr. na sinasabi nilang mga violators of human rights, normal yun because they are defending the Filipino people. Because we have a threat of national security. Ang martial law, we are now communist country. Now, if Marcos Jr. will declare martial law for the purpose only to fight the Filipino people, to suppress the Filipino people on their kalokohan, eh mali. Sila nga ang magnanakaw, sila na ang mga may kasalanan, sila pa may ganang manakot. Ganun yun yung punto namin eh. Yeah? Yun yung punto namin. Balikan ko siya sabi, napakagago, napaka-kuan yung aking mga salita. Hindi magandang pakinggan ng mga batang nagsisibol sa mga salita kong sinasabi. Pero pag pipiliin ko kayo Pilipino, especially yung military na kontra sa akin, nayabangan sa akin, na napakayabang kong magsalita. Ito lang ang tanong ko sa inyo. Alin ang mas magandang salita na minumura ko ang Pangulong Marcos kaysa ubos ang kaban ng bayan? Pumili kayo dalawa. Alin ang mas demonyo doon? Ako o si Pangulong Marcos? Pare-parehas kayo ni Digong, mga demonyo kayo! Pare-parehas kayo ni demonyo, saka mo si Dado! Ha? Matanong ko kayo,
Sino ang demonyo? Ako o si Pangulong Marcos? Kayong dalawa ni Dado, demonyo! Na sinasabi yung demonyo ako dahil sa mga salita ko lang. Sa mga hindi magandang panalita. Pero I challenge you, alin ang mas maganda? Yung nagsalita lang ako laban sa Pangulo o ang Pangulo hindi nagsasalita pero inubos niya ang kaban ng bayan at Ipatunayan nyo, maglabas kayo ng data, hindi puro dakdak. Kayong mga military kay. Nasaan ang mga intelligence mo? Ilabas nyo bago kayo paniwalaan ng sambayan ng Pilipino. Tanga! Ilabas nyo yung ebidensya. Hindi to bayan dakdak. Puro kayo dakdak. Ang may ebidensya, si Sara Duterte magnanakaw buong pamilya. Yan ang may ebidensya. Oh. Doon tayo sa totoo. Ha? hindi niya kaya patakbuhin ng bayan at hindi niya kaya ang tawa niya, pati asawa niya. Normal sa asawa, magiging Andres ka sa loob. Oh. Tama ba pati ganyan? Chismisan na yan. Ganyan ang ano nyo sa ano? Ganyan ang ibibigay nyo sa taong bayan? Chismis? Pati asawa? Kasama? Ano yan? Ng tahanan. Pero pag labas ng tahanan, Oh, yung mga binatad dalaga dyan ha, magligawan na kayo, malapit na yung 13 tsaka 14. Magligawan na kayo dyan ha. May mga dalaga dyan. Nandiyan si Alex, si Lulu, si Sweet Sense, yung mga binata dyan ha, terno-terno na. Ha? Si Aichang taken yata to eh. Basta yung mga dalaga dyan, isa lang ang reminders ko sa inyo. Iwasan nyo si Malyari, ang dami nang nabiktima niyan. Yan lang ha. Iwasan nyo si Malyari. Ha? Si Malyari, ang dami nang nabiktima niya. Iwasan nyo yan ha. Yan yung pangalan dyan, Malyari. Ang dami po nabiktimang babae niyan. Ayan ha, magterno-terno na kayo niya para sabay-sabay natin salubungin ang Kamahama Wave. 13 and 14. Malyari, pas ka muna ha. Ha, pas ka muna dyan, Malyari. Ang dahil mo na nabiktima dito. Nakakatatlo ka na. Tumigil ka na ha. Tatlo na nabibiktima mong babae. Madayang dalaga dyan sa comment section ha. Kuha lang kayo dyan. Kompleto yan. Bawal 20 years old dyan. Nasa 40 pataas yan. Okay? Ha? Ako bibigyan ko kayo ng payo. 40 to 50 na piliin nyo. Bakit nyo, Lo? Kasi nga po, yung mga 40 pataas, tapos na yung menopausal niyan. Retirement na talaga yan. Diba? At kung siswerte-swertein kayo, may pensyon na yan. Doon na kayo sa may sigurado ang buhay nyo. Huwag kayong pipili ng 20 years old. Gagastusan nyo pa yan. Oh. Doon na kayo sa 40, tapos na yung menopause. Tapos na. Diba? Ayun ang tinatawag na hanggang kamatayan na lang. Wala na yung ano. Yun na lang ang motto nyo. Diba? Pag nakakuha ka ng 40 years old pataas, yan ang tinatawag na hanggang kamatayan na. Oh, pwede pa yan. Pwede pa rin yung mga 30 pataas. Pwede pa yan. Kaso, yung mga 30 pataas, mag-ingat kayo kasi mga talagang ano yan. Ha? Habulin natin yung Kamahama Wave. Bilang na lang, isang buwan na lang Kamahama Wave na oh. Humabol po tayo. February 13, 14, may paparating pong unos, number 10 magnitude Kamahama Wave. Diba? Kasi pag 40 na kayo, pataas,
Wala lang bulaklak. Pag-uusapan nyo na, uy, nakabili ka ba? Oh, nakabili ako yung maintenance natin. Diba? Ang sweet. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Uminom na ako ng lasartan. Diba? Ang sweet. Mag-aati pa kayo ng gamot. Ang sweet nun, di ba? Wala na yung kakain sa restaurant. Doon na lang kayo habang buhay. Hanggang kamatayan na. Di ba? Oh. Para kayo mga hayop, ang kinakain nyo puro na lang damo, vegetable. Oh. Ganun lang. Hindi ka dapat magpadikta sa iyong asawa because you are elected by Filipino people. Ikaw ang pinuno na magdadala sa bansang Pilipinas. Ano ang ginawa mo? Ibinigay mo ang kapangyarihan mo sa iyong asawa. Paano ko nasabi? Ito totoo naman eh. Ha? Talagang bukal na bukal si First Lady. Ha? Balik tayo sa congressman. Balik ko lang, i-clear ko lang ha. Alin ang demonyo? Ako o yung inuubos ang kaba ng bayan? Winawalang iya ang mga nasa Congress na pinatawag. Na tinawag nila, invited for resource speaker. Now, ipakulong nila. Eh, sino tarantado dyan? Romualdez! Ha? Magtago ka na! Oh! Tangina mo! Oy! Nag-uutos ka lang ng mga vloggers, mga pipitugin. Yun lang kaya mong takutin. Yun lang kaya mong bayaran. Wala nag-uutos sa amin, mga mangmang! Wala nag-uutos sa amin, Rap. Ha? Kahit saan ka man magtago ngayon, pupuntaan kita! Huwag mo akong matakot-takot! Dahil nung pinanganak ako, takot na ako. Hanggang ngayon sa kinilalagyan ko. Huwag mo akong matakot-takot! Puro kayo pagkabanda! Hindi na bubuhay ng ganyan, Erap. Puno na ang sa loob! Kalusin na dapat kalusin. Pero may dikit mo kami sa pangalang Romualdez. Hindi kami nagpapatakbo ng pamilya Romualdez at pamilya Martirgal. Pinapatakbo kami dito ng malaya. Kaya mag-ingat ka sa pananalita mo, Erap. Dahil nandito ang aking batas 45. Baka malaman mo ang hinahap mo. Personal, vloggers ha? Vloggers. Ano bang personal na inatake kayo ni Supremo, ni General Dado? Ano ba? May personal ba kayong galit? May personal bang inatake kayo? Hindi naman ha? Taka ka pala eh! Nagbabanta yung Supremo mong bulbol! Nagbabanta kayo! Supremo umiiyak! Tanga pala to eh. Meron ba Supremo umiiyak? Ayaw i-react? Kayo ang nagsimula! Gago! Gago ka rin! Nanahimik kami! Kami nagsimula! Malay ko sa inyo, paano nabuhay ang FGF Grand Brothers Federation nyo? Tapos tatakutin nyo kami? Raulo ka pala eh. Ano sabi nyo? Umalis na kami sa bansa? Kasi hawak nyo yung airport? Puputulan nyo kami ng ethics? Alam mo ba kung gano'ng kahirap yun? Bobo pala to eh.
Yung Supremo mo, namumuto ng ethics. Ha? Congressman Romualdez, ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Hinaan mo nga kita suntukan eh. Oh, Ha? suntukan? Ayop! Kung professional ka, professional rin ako. Kung nag-congressman ka, hindi ako nag-congressman dahil wala akong pera. Oh, yun ang mahirap sa'yo. Wala kang narating. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Wala kang narating. Yan ang mahirap. Nobody ka. Isa ka lang retirado na hindi naabot ang pagiging general man lang. Yun ang masakit. Diba? Sila, nakukuha nila ang kanilang goal bilang politiko. Nakapag-speaker siya. Ikaw, nakapag-general ka. Yun lang. Diba? Pero may pag-asa ka pa. Pwede ka pang maging MMDA. Aliwa, anon. Go. Stop. Hindi ko minamaliit yung MMDA, ah. Hindi ko minamaliit ang MMDA. Pero ito kasi, mga retired to, na akala mo kung sino magsalita, na akala mo ang dami-daming nagawa ng masyado sa bansa. At kung may nagawa man kayo sa bansa, dapat tinreasure nyo na lang. At ngayon, yung karangalan yung ginawa sa bansa, sinisira nyo ngayon ang bansa. Subukan mo magbayad ako ng congressman kung hindi ako manalo. O what I mean, subukan ko magnakaw ng pera at pambayad ko sa mga butante. Maging congressman din ako. Kaya kayo mga halal ng bayan, wala kayong mga kredibilidad. Ha? I'm sorry sa lahat ng tatamaan. Ang sinasabi ko sa lahat ng tatamaan, kung hindi kayo tinamaan, manahimik kayo. Kasi hindi kayo yun. Pero kung kayo yun, ay pasensya tayo. Hindi kayo mananalo. Kung sa 1,000, ang manalo lang doon sa, yung talagang nanalo, bukal sa kalooban ng mga butante, siguro hindi pa abot ng 300. Hindi abot ng 300. Yung 700, yun yung mga nagbayad. Baka 100 na lang eh. Ang hindi nagbayad eh. Hindi naglabas ng pera eh. Kaya kayo mga politician, wala kayong kredibilidad. Kaya ayaw namin tumakbo ng politika. I'm sorry sa lahat ng mga tumakbo. Tingnan nyo ha. Sorry. Mga busy sa politika. Busy kayo. Pero hindi nyo inisip, ubos na ang kaban ng bayan. Ubos na ang kaban ng bayan. Hindi nyo kaya pag nakakita, busy sila sa kampanya, busy sila dito, busy sila doon. Pero, hindi nila iniisip, mayroon pa ba kaming uupuan sa Kongreso, sa Senado, o sa anumang posisyon? Inubos ng kaban ng bayan? Tandaan nyo, mga tumakas, matatalino kayo, marunong kayong ang tawag nito, makiramdam. Yun na lang, makiramdam. At naniniwala kayo sa pag- Alam mo, ganyan sila, no? Nagbablog sila ng walang basihan. Parang yung nagagawa yan. Nakakampi ng magnanakaw. Magdidibati tayo sa publiko. Ang unang tanong ko, bakit kayo nagagalit kay Supremo? Yun yung unang tanong ko. Oh, sagutin namin. Tangang Supremo mo! Oh, nasagot na namin. Tanga-tanga ang Supremo mo! Sasagutin niyo yun. Pangalawa, bakit ganun lang ang galit niyo sa publiko? Dahil binabatikos namin yung gobyerno, hindi, pinaparating lang namin ang galit ng taong bayan. Oh, sasagutin ko. Maglabas kayo ng ebidensya. Hindi to hearsay. Ha? Maglabas kayo para maipile natin sa hustisya. Ha? Di ka ba naman bobo? Alam mo yung konstitusyon, dati ka nasa gobyerno eh. Alam mo,
Hindi mo buhay sa dakdak. Hindi yung pinapatakbo ka ng asawa mo. Chismis yun! Ha? Pinaparating lang namin ang galit ng taong bayan. Yun lang yun. Eh di mag-rally nga kayo, buong FGF 50 million. Hindi tapos. Biro mo yung INC rally. 2 million yun, puno yung grandstand. Imagine niyo kung FGF yun, mga libag, mga karayuma. 50 million FGF. Kung ganun ka puno 2 million, putik, puno ang grandstand, puno ang luneta, puno ang MOA, puno ang Monumento to Baclaran. 50 million FGF. Ilabas nyo! Oh. Kung talagang legit kayo, mag-rally ang 50 million FGF. Kayo nagsabi niyan, kami ba? Kami ba nagsabi na 50 million ang FGF? Mga matatandang lolo? Mga retarded? Oh! Ba't ayaw mo ilabas? Tapatan niyo yung iglesia para bumagsak na yung gobyerno! Pag tumira kayo para bang personal yung kilala si Supremo, gago! Gago ka din! Personal kilala mo ba si BBM? Gago! Sana naman, mga kababayan ko, magkaroon man lang kayo ng respeto sa sarili nyo. Na ang pinaglalaban nyo kawatan. Pruwiba! Sabi ng iba, pruwiba! Ay putang ina, hindi nyo alam ang pruwiba? Gago! Nasaan? Ano ang pruwiba? Okay. Sige. Babalik-balikin natin yan kasi nga, para yung mga taong hindi nakapakinig marinig nila. Sige, tingnan natin yung pruweba. May pruweba daw to. Okay ba yun? Na ang mga resource speaker pinapatawag sa Congress na mga hinirang ng mga kapulisan, kaya niyong ipa-contempt, ipakulong. Si Krill. Utik yung ba yung pruweba, kawatan? Bobo! Ay, yung pruweba mo! Retarded ka! Nako-contempt yun ang kawatan! Ganda ng argumento mo, Kami, may pruweba kami. Ha? Sagutin nyo si Mary Grace Piatos, yun na lang. Nasaan siya? Yun ang pruweba. Eh kayo, may pruweba kaming kawatan si BBM. Pinapakontempt niya yung bobo! Renzo, huwag ka mag-alala, Renzo. Pag bumalik ka ng panahon, ikaw naman ang magpapatawag ka because you will be candidate for the Chief of Police of Philippine National Police. Ikaw yung magre-reforma ng Philippine National Police hindi ba yun? Gre-reforma natin lahat ng police. Kasi ayaw ko rin narinig na gano'n ang reputasyon ng police because marami akong kamag-anak ng police. Sa totoo lang pagtingin sa police, iba ang tingin ng karamihan, hindi lahat. Lalo na kung nandiyan sa kalsada, pag nanita kayo, iba na naman sa isip ng tao. Yan ang pruweba nila nakawatan si BBM. Nakita nyo, linaw-linaw Yan ang pruweba nila, di ba bobo? Pakabobo na itong mga to Walang pagkapiyan. Tingnan nyo, grabe, tingin sa inyo. Wala pa kasi pagkapiyan, kaya nanguhuli, masipag. Kasama na yung mga traffic enforcer. Ganun yan, traffic enforcer. Nagpakabisi-bisihan, yun pala, mangungutong lang pala. Gago talaga kayo. Grabe kayo. Hindi ko maintindihan ang Pilipino mga ganong pag-ugali. Nakaka-high blood talaga. Nakaka-high blood talaga. Huwag kayong abusado sa kapangyarihan. Ipinatawag nyo lang sila. For the purpose, makakuha kayo ng mga detalye para magamit nyo sa batas nyo ginagawa. And that is your purpose. Bakit yung pinapakulong? Gago kayo. Ang dami nang general ng pulis. Kita mo, yan. Na pruweba nila. Tatanga-tanga to. Handa
na ba kayo mga Dabarkads? Eto na sila, The Bangers, sa pangunguna ni Tamski. Kamusta mga kababayan ko? Dapat lang malaman nyo, andito si Tamski, ang abang lingkod nyo na magbibigay at maghatid ng mga balitang solido at talagang para sa Pilipino. Hindi rin magpapahuli si Nyolo. Kamusta mga karayuma, Nyolo Bontit at your service. At siyempre, ang muse ng grupo, si Tita Missy. What's up mga libag? Naghilod na ba kayo? Ako nga pala ang inyong Tita Missy, ang impaktang reyna ng mga libag. Mawawala pa naman sa eksena ang VMB family. Kaya mga kalibag, tutok na. The Bangers. Kabahan na kayo.